Ngayon, nung na-verify in actual, mismo nga si Secretary Vince Dizon, nagulat. Sabi niya, rinig na rinig, kahit mahina yung boses, narinig mo na, parang ang konti nito, parang ganun. Totoo ba to? Totoo ba ito? Kasi hindi siya makapaniwala na ang pronouncement ng ating Pangulong BBM 22,000. Tapos, ang daming zerong nawala. 22 lang pala, wala pa ng zero sa likod. 22 piraso. Kaya sa aking pananaw, sa aking opinion, bilang isang Pangulo, ingat na lang din sa pagsasalita, yung kaya mo mapanindigan kasi nakakaya tayo sa ibang bansa. Isipin mo, Pangulo ka, hindi mo alam kung ilan talaga ang inactual. Diba? 22 piraso lang pala, 22,000 dinideklara mo. Ang laki ng discrepancy, ang laki ng pagkukulang. Nakakaya tayo dun. Kaya sana, bilang isa kang Pangulo, ingatan mo ang magpahayag, lalo na pag ginamit mo in SONA. Kasi kapag sa SONA, lahat ng mga mamayang Pilipino nakapanood sa'yo. At maging ang mga tagalabas ng bansa ay nanunood o nagmamasid sa mga pahayag mo. Be careful. Yun ang aking masasabi. Oh, meron pa nga doon nagsalita eh. Sec Dizon, patapos ng 2025 ah. Oh, kasi nga 'di ba ang dami ng target libo Dami na, daan libo. Almost 22,000 daw, 'di ba? Oo, tapos paano 'yan 'di ba? 22 pa lang, nasaan na yung iba? Ang dami. Ang daming kulang. Ang masaklap, yung diniklara niyang 22,000 ito for information. Kapag nagdeklara ka kasi ng ganyan, you must to be prepared the budget for 22,000 school room. Ngayon, ang tanong, kung meron kang na-pronouncement o naipahayag na ganong karami, meaning may pondo nun na ganong karami. O ganong malaking halaga yun. Kasi 22,000 school room, tapos 22 lang ang natapos. Ang laki, di ba? Yung pondo ng 22,000 school room, saan napunta kung 22 pieces lang pala ang nangyari ang natapos? Ilang zero ang nawala? 5. 22,000 di ba 5? Ang nawalang zero, naging 22 lang. Asan yung budget na para sa 22,000 na piraso ng school? Nasaan? Question mark na big yun. Big question mark. So, matindi na ang sa tingin mo kaya may matinding corruption dito na nagano? Sobra. Sobrang tindi ng korupsyon kasi mararamdaman sa pamumuhay na lang natin, Brad, mararamdaman mo na ang korupsyon Bakit ko nasabi? Hindi umaangat ang buhay natin. Hirap na hirap tayong mag-adjust kung paano natin titipirin ang ating budget. Kasi nga, ang mamahal na ng bilihin, wala nang kontrol. Wala nang, bumili ka nga lang ng sa palengke, hirapan ka nang mag-budget. Ibig sabihin, paikita mo na talagang walang pagbabago. Ang korupsyon kasi, sobra-sobra na. Kaya tayong mga mahihirap na mamayang Pilipino, ang sobrang apektado sa nagaganap na sobrang korupsyon. Tayo ang kawawa at sapul dito. Hindi sila apektado dyan, Brad. Hindi sila apektado. Nasa kanila ang pondo Nasa kanila ang pera. Ang kawawa tayo ang nagsasuffer. Kaya tungkol dyan sa kung talagang may korupsyon, sobrang maraming korupsyon. Yan nga ang isang nakakaawa sa bansang Pilipinas. Puro sila politika, kurakot. Wala na silang inintindi para sa development and ekonomiya. Wala na silang iniisip. Puro investigasyon. Puro pagpupolitika, away politika. Actually, ang mga Duterte tahimik sa bagay na ganyan Hindi naman bumabanat ang mga Duterte. Sila ang binabanatan. Politika. Ano na ang mangyayari sa bansa natin? Puro politika na lang habang ang ibang bansa, ang mga kapitbahay nating bansa, umaangat na sa kanilang ekonomiya. Umaangat na ang kanilang mga pamumuhay. Ang antas ng pamumuhay nila, level up na. Tayo wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kakalungkot yan. Kakalungkot isipin ito sobrang nangyayaring korupsyon. So, ibig sabihin, possible na kung mayroon ghost project flood control, mayroon din na ghost project dito sa mga paggawa ng mga classroom, Marami. Hindi lang, kasi yung classroom, DPWH, yan talaga, yung hindi lang DPWH ang may korupsyon. Hindi lang.
Nakapokus lang kasi ngayon dyan dahil na-discover itong flood control project, ghost project. Eh di ba meron ng ghost employee? Oh, pera rin yun, pinapasahod mo, wala namang hindi naman nagtatrabaho. Naka 1530. Oh, pagsasayang ng pondo rin yan. Oh, talagang meron, hindi lang sa DPWH, lahat halos ng ahensya natin ay mayroon. Hindi lang talaga sila napupukusan kasi hindi pa naiimbestigahan at wala pang lumalabas na issue. Pero sa totoo lang, sayang ang pondo ng bayan na hindi naman nagagamit sa bansang Pilipinas para paangatin ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Dapat sila bilang mga politiko, sila ang gumagawa ng mga bagay na ikauunlad ng ating bansa. Hindi yung sila ang nagiging ugat ng kahirapan ng ating bansa. Nakakalungkot isipin na nagpolitiko ba sila para lang mangurakot? Di ba public servant nga? Pag public servant, lingkod ka ng publiko. Ano ang publiko? Mga tao. Sino ang dapat na maglingkod? Sila bilang servant. Sila ang mga alipin kung tutusin. Pero ang nangyayari, sila ang gustong paglingkuran. O di ba? Ano yung sabi ni Recto? Isa pang ano rin yan. Ano sabi niya? Huwag niyo akong inuutusan. Si Recto yun, di ba? Iyon ba dapat sabihin ng isang public servant? Talagang magiging utusan ka sa totoo lang kasi ikaw nga ay public servant. Consider yourself as a public servant. So, dapat ka talagang mautusan. Oh. So, di ba, katulad yan, grabe na yung corruption sa flood control. Sa flood control pa lang, trillion na. Natural, trillion. Kung trillion ang sa flood control, tapos may mga ghost project pa na mga classroom, abay, napakalaking pera pala, no? Malaki talagang pera, kaya nga nasasabi ko lagi na mayaman sana ang bansang Pilipinas. Tayo ay matatalinong nilalang. Matatalinong mamamayan ang mga Pilipino. Dangat nga lang na pagsasamantalahan tayo ng mga super kurakot na politiko. Actually, hindi naman lahat yan mga kurakot. May mga matitino dyan, hindi ko na i-mention ng pangalan. Merong mga matitino at makataot, makadiyos, makabayan na politiko natin. Ilan-ilan lang yan. Outnumber sila. Mas marami ang kurakot at buhaya, kaya mas marami ang nagiging ugat ng nagpapahirap sa atin. Kaya ang tunay na problema at ugat ng ating bansa ay korupsyon. Hindi ako naniniwala na ang Pilipinas ay mahirap. Dito sa natuklasan nating malaking pera sa flood control, masasabi mo mahirap ang Pilipinas? Hindi. Tingnan mo yung mga luxury nila. 4 na po, vintage car, luxury car. Tapos may mga eroplano, may mga helicopter, may mga yate. Isipin mo yung mga pamumuhay nila na yan, na habang maraming naghihirap na mamayang Pilipino, sila nananagana sa pera ng bayan. Eh kung ako lang masusunod, wag na tayo mag-tax. Saan napupunta ang tax natin? Kung sila-sila lang, ikinukurakot lang naman nila ang mga binabayad nating buwis. Walang kwenta. Ang pamamahalang ito, sobrang kurakot. Bago lang, merong lumabas din na news na ayon dito kay Auntie Claire, mga nagpabaya sa paggawa ng classroom mananagot ayon sa palasyo. Anong opinion mo dyan sa naging payag ni Claire Castro? Sa payag niya na yan, dapat lang talagang managot. Sino ba ang mananagot? Di ba sila rin? Kasi gusto nilang iugnay na naman yan kay Ma'am BP Sara Duterte. Kaya iuugnay na naman nila yung mga ganyan. Lahat naman ng mga negatibo sa Duterte nila binabato para malinis ang kanilang mga pangalan. Matatalino na po ang mga mamayang Pilipino. Kitang-kita po ang incompetency the management system ng pamamahalang ito. Hindi nyo na mabibilin sa mga Duterte. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, napakaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. At sobra-sobra tayong nire-respeto ng mga iba't ibang bansa dahil nga ang namamahala sa atin ay merong leadership at merong
empathy, merong pagmamalasakit sa pagpapaunlad ng ating bansa, especially in peace and order. Sa peace and order, number 1 tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Number 1. Kaya, yung sinasabing mananagot, dapat lang managot. Pero alam ko, ang mananagot dapat dyan, sila yun. Pero sa tingin mo, bakit kaya nangyari ang lahat ng ito? Ghost project, plant control, sa mga ghost project dyan sa classroom. Hindi lang yan. Marami pang hindi natin nadidiscover. Marami pa. Dahil nga sa ingay ng politika. Ngayon sa tingin mo, bakit kaya nangyari ito ngayong administrasyon? That is 101% incompetency of leadership. Incompetent ang government management system. Hindi si Pangulong BBM ang namamahala sa atin. Hindi. Siya ang standing by president but is not working as a president. Sa totoo lang, honestly speaking po, hindi ako naninira at hindi rin ako nag-aano ng tungkol sa ating Pangulo, kundi yan po ay totoo, realidad. Realidad. Na ang namamahala sa ating bansa ay iba. Hindi si Pangulong BBM. Siya lang ang Pangulo as a person, pero in duty and responsibility and decision making, he is not. He is not. Kaya, napaka miserable ang buhay ng mga Pilipino ngayon dahil sa mismanagement. Yan ay dahil sa incompetent leadership. Meron ako napanood na sumusuporta kay BBM na vlogger. Nasabi niya, kaya nangyari yan, ganyan yung sa 22 lang yung nagawa dahil si Sara daw yung nasa DepEd noon time. Malabo naman yung ganung sinong vlogger yan? Yung vlogger na yan hindi yan nagre-research at hindi yan gumagamit ng sentido común. Common sense lang. Ano kaugnayan ng DepEd sa infrastructure? Ang layo naman. Ang DepEd, Department of Education, ang main objectives niyan ay ang kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. Yung ikagaganda, ikabubuti ng usaping pang-edukasyon ng mga kabataan o ng mga nag-aaral natin, mag-aaral. Pagdating sa infrastruktura o building established, hindi yan hawak ng DepEd. Malayo. Kaya labsaw utak o sino mang vlogger yang nagsabi na yan na dahil si Ma'am Sara daw, si Ma'am BP Sara, ang DepEd, siya ang may pananagutan o siya ang dahilan na 22 lang ang natapos at yung 22,000 ay hindi natapos. No, it's a big wrong. Hindi po siya. Kasi hindi naman po siya ang naggagawa ng building o wala naman sa kanyang jurisdiction ang project tungkol sa building o infrastruktura. Malayo yan, separated yan. Malamang ang DPWH ang may kaugnayan o related sa pagpapatayo ng mga building ng school ng mga kabataan o ng ating mga mag-aaral. Hindi po DepEd. Ang DepEd po, usapin po ng edukasyon yan, usapin po ng mga kalagayan ng mga mag-aaral natin. Yung ikabubuti, mga supply, yung mga kalidad ng edukasyon, pagpapataas ng quality ng education sa ating bansa. DepEd po ang may pananagutan dyan. So, minsahe mo na lang doon sa vlogger na nagsabi na si Sara daw yung dahilan kung bakit 22 pa lang ang nagagawa. Ang masasabi ko sa iyo, Brad, kung sino ka man, babae ka man o lalaking vlogger. Babae yun. Babae kang vlogger. Ang masasabi ko sa iyo, malamang vlogger ka ni BBM, ni Pangulong BBM. Kaya idinidikit mo na naman sa mga Duterte o biniblame nyo sa Duterte ang kapabayaan tungkol dito sa 22 na school building lang ang nagawa na supposed to be is 22,000 as per the pronouncement of our President BBM na natapos na nagawa. Ngayon, ang tanong, dahil sabi mo nga 22 lang ang nagawa dahil si Sara ang may pananagutan, siya ang DepEd. Ma'am, malayo po yun sa jurisdiction
at responsibility ng secretary ng DepEd yung pagpapatayo po ng building. Hindi po yun ano. Kaya para sa akin, mag-research ka. Huwag kang hearsay or huwag kang fake news. Kasi kaso rin po yan. Pag yan in-entertain ng mga Duterte, ang ano lang, kagandahan lang, ang pamilya Duterte, kahit anong banat nyo, hindi kayo kinakasuhan. Malaya kayong mag-criticize o mag-fake news, wala silang pakialam doon. Dahil alam ng mga Duterte family na matatalino na po ang mga mamayang Pilipino. Nagmamasid at nag-oobserba ng mga kaganapan sa ating bansa. Kaya hindi na sila kailangan pang makasuhan. Nasa tao na yan. Kung maniniwala ang tao, ako bilang isang ako, hindi ako naniniwala na sa sinasabi mo na ito'y responsibilidad ng dating DepEd Secretary na si Ma'am BP Sara Duterte. No, she is not. Ang may jurisdiction ay ang DPWH. Kanila po yan. Hindi po yan sa DepEd. Bali yung ano pala, yung target this year is 1,700 classroom. This year lang yan. Okay, so ang natapos pa lang dito is 22. So ano dito yung reaction mo sa sinabi ni BBM na ikinagulat niya na 22 classroom pa lang ang natapos. Ikinagulat ng Pangulo. Talagang nakakagulat. Ang reaction ko dito, ito. Nasaan yung budget para sa 1,700 classroom for this year? Nasaan? Kasi alam mo yan, ipinahayag ng ating Pangulong BBM yan, supposed to be, may budget yan para sa 1,700 na classroom for this year 2025. Ang tanong, 22 lang ang natapos, nasaan yung ibang budget para sa natitirang balanse? Kung 1,700 in this year only, na nangangalugan, may 1,678 78, no? 1,078 supposed to be 1,678. Yes. 1,678 na school proposal building na dapat magawa na ang budget ng 1,678 nasaan? Nasaan? Yan ang dapat na imbestigahan ngayon. Kung nagdedeklara ang ating Pangulong BBM na supposed to be this year must be provide na ang 1,700 at 22 lang ang natapos, yung 1,678 na balancing building na hindi pa natatapos, where is the fund? Yun ang dapat imbestigahan. Balikan lang natin yung talking about dito sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga siyempre, di ba, noong mga nakaraang linggo, nagkawindang-windang sila kung sinong ilalagay nila. Kasi nga, di ba, nag-resign bumaba si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. But at this time, siya naman ang ilalagay muli or babalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan ang purpose na. Ano yung opinion mo? Saan? Doon sa pagkabalik sa kanya bilang bagong chairman na naman ng Blue Ribbon Committee, binalik siya. Anong opinion mo? Bakit? Ako, opinion ko, pinaglalaruan tayo. Pinaglalaruan ang mga mamayang Pilipino ng palit-balik. Bakit ko nasabi? Kapag umalis ka, lalo pat voluntarily yata siya ang umalis, di ba? Voluntarily siyang bumaba. Tapos, naganap ng kapalit. Kung sa kapalit, hindi dapat problema. Maraming pwedeng ipalit. At kung merong ibabalik si ano ang dapat na ibalik dyan? Si Senator Marcoleta. Bakit siya uli? Ang dapat ibalik, yung tunay na unang humawak. Yung unang humawak ng kaso na yan, o pag-iimbestiga na yan, yun ang dapat na ibalik. Hindi siya. Kasi kabababa niya nga lang Kabababa niya nga lang, tapos binalik uli, siya pa rin pala. Ginagawa tayong tarantado nitong mga to, niloloko tayo. Pinaglalaruan ang isip ng mga mamayang Pilipino. Kung meron mang ibabalik dyan na matagal na namahinga, si Senator Marcoleta, siya ang pinaka-deserve na ibalik. Bakit ko nasabi?
Kasi si Senator Marcoleta ang unang-unang nag-imbestiga niyan. At si Senator Marcoleta rin ang nakapagpalabas kila kontraktor Diskaya. So, mas marami siyang alam previously na mga forward na diyan, naibigay na ng mga dokumento, mas aral na ni Senator Marcoleta. Bakit yung bumaba ngayon? 2 araw lang binalik siya pa rin. Unethical yun. Umalis ka tapos bumalik ka, ano yun? Pwede pa si Senator Marcoleta kasi matagal na kapagpahinga. Kumbaga, sorpresa na lang kung siya ibabalik uli. Para sa akin, mas maganda kung siya ibabalik. Kasi siya nga yung unang-unang nag-imbestiga niyan. Siya ang may mas malalim na kaalamanan regarding that cases. Kung maaari nga, wala na yan. Hinto na lahat yan. Asikasuhin na nila yung tunay na problema ng bansang Pilipinas. Paangatin ang buhay ng mga mamayang Pilipino. Pero hindi Andyan na yan. Nag-iimbestiga na sila. Imbestigahan na ng imbestigahan. Sabi ni Lacson, kaya niya daw tinanggap muli na maging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil ito daw yung kagustuhan ng taong bayan. Hindi. Wrong. Ako, I am belong to the people of the Philippines. That is contradict. Dahil ako bilang isang mamamayan na rin, hindi ko po gusto na si Lacson ang nandyan. Isa pa lang ako pa lang. Sinabi nyo mamamayan, marami yan. Pangalawa ako. Pangalawa pa yan. Sige nga, paano gusto ng mamamayan? Kahit na survey kayo online survey Simulan nyo mag-online survey. Huwag lang papasok ang mga troll. Mapapatunayan namin na hindi namin gusto. Kami, I am belong representante ng mga mamamayan na hindi ko gusto si Lacson dyan. Ang gusto ko, si Senator Marcoleta. He is competent to investigate that case. Transparent. Sa dami na ng mga issue ngayon sa flood control, pero sa tingin mo kaya, bakit hindi pa rin nakakasuhan? Ilang buwan na Sila Saldico, bakit hindi pa rin, ano sa tingin mo? Talagang hindi makakasuhan yan dahil ang involved dyan, meron pang isang pinakamataas. Nalilitaw. Pag lumitaw na yan, sa investigation, naipit na si Saldico, naipit na si Martin Romualdez. Meron pang isa yan na dapat lumitaw. So, maraming mga nagtuturo kay Saldico, even kay former speaker, maraming nagtuturo sa kanya na isa sa mga, yun nga, di umano ay involved dyan sa mga talking about the corruption dyan sa flood control. Sa tingin mo kaya, mapapauwi nila or papauwiin nila si Saldico? Alam mo, pag ginusto talaga, mapapauwi. Pero pag hindi ginusto, hindi. Ganito lang yan Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Hindi talaga nila papauwiin kasi pag pinauwi nila yan, continuous ang investigasyon, lilitaw ang katotohanan. Kung ang investigasyong ginagawa nila is para sa bayan at mamayan, for transparency and accountability, gagawin nila yan. In kaso nga, hindi nga nila ginagawa. Nakita mo nga, ang bilis nga nila pinauwi si Tevez. Ang bilis nila magpauwi ng kung sino man ang mga nasa problema. Bakit ito hindi nila mapauwi? Dahil malaking isda ang mga involved dyan. Dahil may pinakaugat yan kung sino talaga. Tsaka common sense. Sino ba pumipirma ng mga project? Sino? Yung last hand. Sino? Hindi na tayo magbabanggit, pero alam na ng mga tao yan, matatalino ang mga Pilipino ngayon. Paano yan sabi mo kasi may taga-pirma. Nagsalita kasi itong Eben si Claire Castro na dapat daw natin pasalamatan ang Pangulo dahil siya yung nagbulgar ng corruption diyan sa flood control. Hindi! Kasi kung siya ang nagbulgar, siya ang nagbanggit na 5,500 flood control finish. At marami pang kasunod. Ba't niya binanggit yun? Ibig sabihin, binanggit niya yun dahil meron nang natapos na 5,500. Tapos na, tapos. Ibig sabihin, tapos. Ngayon, nung napisto itong si Diskaya,
nagka-aminan-aminan na, lumalabas na yung katotohanan, sa kanya pinersonal visitation. Pinersonal inspection niya, yung sinabi niyang 5,500. At siya mismo nagulat, wala pala. Wala. All of the sudden, this is ghost project. Paano mo masasabing siya ang nagbisto o siya ano niyan? Hindi po. Siya po ang gustong magtakip niya na palabasin na siya ang hero. No! Matatalino po kami. Alam na po namin na yung pronouncement mo na 5,500 finished project ng DPWH sa flood control ay natapos na at marami pang kasunod. Yun pa nga mabigat dun yung 5,500 tapos na at may kasunod pa. Ibig sabihin, continuously working for that same project. Nasaan nga? Doon nga sa 5,500, wala nga lumulutang Meron puta. Ay, nako. Hindi talaga Hindi siya. Hindi nyo kami malilihis ang paniniwala namin. Ang maganda ngayon, mag-aminan na lang ng katotohanan at kung maaari, it's better to step down. Step down ng Pangulo para matapos na itong mga problema na to. Matapos na yan, lahat ng investigasyon, matapos na yan. And as per Constitution, who is the one to be replaced? Sino ang dapat na pumalit? Kasi, yan ang sinasabi nila dahil kung hindi daw nagsalita si BBM na dapat managot ng SUNA dapat ngayon daw ituring siyang bayani. Hindi. Mali. Ano yan? Mga malabsaw na pananaw yan. Kasi, nangyari lang ang lahat ng yan na nagkaroon ng focusing for investigation. Nagkaroon lang nung mabisto si Diskaya through the interview of Julius Babaw. Dahil masyado silang showy. Pinakita nila yung kanilang yaman, luxury, na merong mga nakakakilala sa kanila previously na hindi naman sila talaga super mayaman. Questionable. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga tao ngayon, matatalino na. Nung makita yung yaman nilang super, nagkaroon ng mga background checking. Sarili nila, ano ba to? Dati naman itong mahirap lang. Bakit ang ganito na? Ang dami na vintage ang mga sasakyan. Doon nagsimula yan na mayroong mag-interest na bakit nga ba super yaman tong taong to? Yun ang tunay na ugat, hindi po si Pangulong BBM. Si Pangulong BBM, gusto niya na pong linisin. Hugas kamay na lang siya. Yun po ang katotohanan nun. Palalabasin na siya ang nagbisto. Kung siya ang nagbisto, ba't ka nagdeklara ng 5,500 flood control project na finish na? Kung ikaw talaga, bakit mo diniklara yun? Bakit as per your pronouncement in SONA na 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang kasunod? Bakit mo nasabi na may 5,500 kung ikaw ang hero? Kung ikaw talaga, nasaan? Ang tanong ito, wala palang 5,500 na ghost na flood control project. Isa pala itong ghost project. Ang tanong, nasaan yung pondo niyan? Sasabihin mo, hero ka. Ikaw nga nagsabi na 5,500 natapos na at marami pang gagawin. No. Hindi. So, ibig sabihin, ngayon, si BBM, hindi natin matatawag yan na hero dyan. Hindi, bro. Hindi talaga, bro. Sorry to say, hindi matatawag na hero ang isang nagsabi na may natapos na without proper inspection. Dapat kasi, bago siya nagsona, na gusto niya palang banggitin yung 5,500 na ma-include sa SONA para mapabango mo sarili mo, dapat ginawa mo na lang realidad. Yung wala nang microphone? Wala na, edit na lang to. Sige. Okay. Sir, ano yung opinion mo doon patungkol doon sa mga pangako noon ni BBM na mga classroom na ngayon, lumabas 20 22 pa lang yung natatapos sa ilang libong target na matapos this year 2025. Hindi, tsaka napanood ko rin yun, ang pagkasabi doon, tapos na talaga. Yes. Nagawa na. Nagawa na at marami pang susunod. Yun ang akin, sa aking opinion, doon pa lang makikita mo na talaga na hindi siya talaga ang gumagalaw o nagkaaroon ng talagang self-implementation. Wala siya, tsaka wala rin siyang sariling pag-research kung yung sinasabi niya na yan, na pronouncement niya na 22,000
classroom ay tapos na at marami pang kasunod, tapos wala naman pala, ilan lang, 22. Isipin mo gaano kalaki ang discrepancy o ang lacking na isa kang pangulo magdideklara ka ng ganun, sa SONA pa binanggit. Siyempre pag State of the Nation address, ibig sabihin yung kalagayan ng ating bansa na mga nagawa mo o achievement during that time na pamamahala mo, na ipinagmamalaki mong nagawa mo. Ngayon, nung